Ang Diyos ay papurihan, siya'y ating palakpakan. Aking buong karanasan bilang isang batang pari ay madalas kong naaniyahan sa iba't ibang okasyon. Blessing ng bahay, kasal, binyag, sikol, at iba pa. At ang isa po sa pinakamahirap gampanan bilang isang pari ay ang pagtugon sa sickcall. Kasi ang sickcall po, pagpunta sa may sakit ay kahit anong oras. Mahirap kasi po minsan ay dumarating po ang kamag-anak ng may sakit ay ako po'y babagong nakakatulog sa tanghali o kaya naman ay hating gabi. And that's essential characteristic of a priest, being always available. Pagiging available sa lahat ng oras, lalo tigit sa pangailangan ng mga tao. Ito ang ating nakita sa ating mabuting balita ngayon. Si Jesus, laging available para sa kanyang mga pinaglilingkurang tao. Available siya sa kanyang malalapit na kaibigan, kana Simon at Andres. Ito po ang kanyang inner circle, best friend kumbaga. May sakit ang nanay ng kanyang best friend. May sakit ang nanay ni na Simon. Kaya naman si Jesus, hindi nag-alinlangan na puntahan ito at pagalingin. He's available to his close friends. Second, he is available to other people. Lahat ng mga nangangailangan, may sakit, inaalihan ng demonyo, pinapagaling niya. Pinapalayas ang mga demonyo sa mga inaalihan nito. Nangangaral sa mga taong nangangailangan ng kanyang salita at paggabay. He is available to people in need. But lastly, He is also available to His God. Kaya po magandang paalala ito sa ating mga Kristiyano. Are we available first to our loved ones? Learn to prioritize your loved ones. Kasi ang pinakamalapit sa iyo, pinakamahalaga, dapat yun ang pinaglalaanan ng prioridad at pinakamaraming oras. Oo, mahalaga ang trabaho. Pero wag naman sanang mas tataas pa ito kaysa sa iyong mga mahal sa buhay. Be available to people in need. Because first and foremost, we are blessed by God. Blessed more than other people. And lastly, be available to your God. Huwag mong hahayaang lumipas ang isang oras, ang isang araw, na hindi ka nakapagdarasal. Huwag mong hahayaan na lumipas ang maghapon na hindi ka nakakapagkwentuhan sa iyong Panginoon. Because it is always important to have a connection with your God. Kasi kapag connected ka sa iyong Diyos, madaling maging connected sa ibang tao. Kapag connected ka sa iyong Diyos, madami kang biyayang makikita at maipagpapasalamat. Kapag connected ka sa Diyos, mga makikita mo sa iyong bagay, sa iyong buhay, ituturing mong himala. Because you acknowledge the giver of the gifts that you are having. Be available to your God. Kaya po ngayong linggong ito, ikalimang linggo sa karaniwang panahon, hinahamon tayo ng Panginoon na maging available din. Una, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga taong malalapit sa atin, sa mga taong mahalaga sa atin, sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin,
Pangalawa, maging available sa mga taong nangangailangan. Higit nangangailangan kaysa sa atin. Kasi sana wag nating palampasin ang pagkakataon ng tayong pinagkalooban ng Diyos ng biyaya ay maibahagi ito sa kanila. At huli, maging available sa iyong Diyos. Kapag napaka-busy ng maghapon, huwag hahayaan na hindi makakapag-usap sa Diyos. Ang panalangin naman hindi kailangang isang oras, hindi kailangang isang rosaryo, hindi kailangang mahaba. Oo, mas maganda ang mahabang panalangin. Pero kung hindi talaga kaya, kahit kaunting salita lamang. Sabi ng isang pari po, napagandang spirituality sa isang abalang tao ay sanayin ang kanyang isipan na magsambit ng mga salita na patungkol sa Diyos. Sabi po nung isa, pwedeng kapag ikaw ay tuwing lalabas ng iyong bahay, sabihin mo lamang, I love you, Lord. Tuwing dadaan ka sa pintuan, paulit-ulitin mo lamang, and that's already a prayer. And when it becomes a habit, it becomes your spirituality. Na hindi mo hahayaan na lalampas ka sa pintuan ng inyong bahay na hindi nasasabi ang iyong panalangin. I love you, Lord. The greatest ability is availability. That's the greatest ability you can offer to other people, and especially to your God. Being always available. Palakpakan ng Diyos sa paalala.